Sa lugar na ito sa Capiz, may isang puno raw na natatangi. Ang sanga raw kasi nito, bumubula. At nakikita nyo ay mabulang-mabula talaga siya at para talaga siyang sabon. Pwedeng gamitin panglaba. Gumamit pala ako dyan ng puting damit at decolor. Hindi po siya nakakastain at mabilis din siyang bunlawan. Nag-amoy malinis yung damit. At ginagamit ding shampoo. Sinubukan nga na aking ng nanay at sabi nga talaga niya, pwede naman talaga. Ano nga bang puno yan? Ligtas ba talagang gamitin yan? Ang bula niya para talagang detergent, ano? Ang videong ito meron ng 1.2 million views. Kaya ang netizens talaga namang manghang-mangha. Ang dami tulong niyang puno, ma'am. Curious ako kung anong amoy sa damit pag natuyo. Ako din actually. Yan yung shampoo ko dati, pampahaba ng buhok. Maraming nagtatanong kung anong klase bang punong ito. Ang vlogger na nagbida ng punong bumubula nakilala namin sa Dumalag, Capiz. Siya si Annalyn Funtilar, 32 years old. Naisipan daw niyang i-vlog ito dahil na-curious siya sa kwento ng kanyang ina tungkol dito. Yan, kumuha nga siya. Ito nga yung itsura niya. Parang kamukha nga siya ng narang kahoy pero hindi din siya kalakihan. Sa video, ang nakuwang saka ng puno, hinugasan tsaka binalatan. Pinitpit ang balat at hiniwa ng ilang beses at binabad sa tubig. Makalipas ang ilang minuto, ang tubig na pinaglagyan ng balat ay kusang bumula. Ang naging reaction ko nung unang nakita ko yung puno na bumubula, ay hala, oo nga, bumubula nga, ganun pala yun. Ay mayroon pa pala tayong ganun na puno. Para malaman kung mabisa raw itong panlaba, kumuha rin siya ng ilang labada. At matapos na ba ng damit, Nag-amoy malinis yung damit. ang puno na bida ngayong umaga ay tinatawag daw sa kanilang lugar na Pepe. At may pagkakahawig daw ito sa Nara. Ang itsura ng puno na yun ay para siyang magaspang. Tapos yung dahon nun para siyang nara. Maliit lang yung dahon. Bago pa man sumikat ang paggawa ng sabon, matagal na raw ginagamit ang halaman bilang natural soap at cleaning agent. Ang ilang halaman meron kasing saponin, isang natural compound na nagpapabula kapag hinalo sa tubig. Ang advantage nito, eco-friendly, gentle lang at renewable. Damo ka na balaan, Kuya Kim! Pero ang puno na tinatawag sa Capiz na Pepe, totoo nga kaya? Challenge namin si Annalyn na maglaba ulit gamit ang puno ng Pepe. Pagdating sa kanilang bahay, agad na hinugasan at binalatan niya ang sanga. Hiniwa niya ang balat at pinitkit at hinalo sa isang palangka ng tubig. Kailangan mo lang siyang halo-haloin. Dito nakuna ng aming kamera na agad niyang bumula ang tubig. Bumubula talaga siya na para talaga siyang sabon. Saka naglaba ang nanay ni Annalyn ng damit. Nag-imbita rin kami ng ilang kapitbahay para humusgas sa lalamang damit. Kung totoo nga nakakalinis to. Matapos ang deliberasyon ng magkakapitbahay, inilabas na nila ang kanilang husga. Okay, may contest ako ha. Labanan. Marami ka bang alam ng mga pangalan ng puno? Ayun lang ako. Ikaw, marami ka alam ng mga pangalan ng puno? Medyo konti lang. Sa 30 segundo, para may kayo na masasabi ng puno. Palitan kayo. Okay? Go! Santol. Atis. Nyug. Apo. Pupo. Benito! Wala na maisip, sir. Wala na. Binanggit mo kanina, Nara, di ba? Ang Nara ang ating national tree. Ginawang national tree yan noong mga 1930s pa, 1934. Pero alam niyo ba na ang Nara hindi lamang sa Pilipinas nahahanap, hindi yan endemic sa atin. Ang Nara ay nakikita sa maraming bansa sa Southeast Asia. Ang dami mo alam, Kuya Kim. Sana, kayo rin. Sana all. Para tukuyin na bumubulang puno,
Mula sa syudad ay dinayo ng kawani ng City Environment and Natural Resources ang lugar ni na Annalyn. Locally known siya dito sa probinsya ng Capiz as Pepe. Pero mas kilala sa tawag na soap tree o salingkuge. Native ito dito sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas, Vietnam at saka Indonesia. Kung gagamitin natin na pangkalahatan, mas maigi muna na kumonsulta tayo sa mga eksperto natin, yung mga doktor ho natin. Pero paalala mga kapuso, hindi basta-basta dapat pumutol ng punong kahoy. May mga batas tayo nagpoprotekta sa ating native trees. Kailangan ng permit mula sa kinaukulan kung gagawin ito.